Hindi kinaya ng Akari Chargers ang lakas ng Chocumucho Flying Titans. Parang pinagbuntungan ng Akari sa pagbawi ng Chocumucho after a heartbreaking loss sa PLDT. Pero gayon pa man mukhang nangangamoy semis na ang mga Ubi Girls at iilan na lang ang mga natitirang mabibigat na kalaban. Ano sa palagay nyo? Makakapasok pa rin kaya sa finals ang Chocumucho? Mabilis na nadaig ng Chocumucho ang determinadong Akari Chargers pero di pa rin ito nagawang patumbahin ang lakas at liksi ng Flying Titans. At winalis in 3-setter match sa score na 25-17, 25-22 at 25-21 na tagumpay sa 2024 Premier Volleyball League All-Filipino Conference na ginanap sa Henares Center. Kasunod ng kanilang kabiguan laban sa PLDT, hindi nag-aksaya ng oras ang Flying Titans na muling mabawi ang kanilang momentum at masungkit ang panalo. Sa pangunguna ng team captain na si Madi Madayag na nag-ambag ng 11 points including 8 attacks and 3 crucial blocks dahilan upang hiranging player of the game. Saad pa ni Madayag na nakatutok lamang siya sa pagtupad sa anumang tungkuling itinalaga sa kanya ng mga coaches. Pero umpisa pa lang kasi talagang basang-basa na ni Madayag ang mga atake ng Akari na nagdulot ng malaking pinsala sa paggawa ng attacking points sa side ng Power Chargers. Habang si Tubino ay walang pakundangan sa pagbigay ng mga tatlong mabibigat na service aces. Dahilan upang mawalan ng balanse at receive at pasa ang Akari. Kaya dominante nilang nakuha ang first set sa score na 25-17. Pero sa second set, dito sobrang dikit ng laban. Halos wala nang lapagan ng bola. Talagang umurangkada ng husto ang Akari. At nakuha pang masungkit ng Akari ang momentum na nagdulot ng 3 points lead sa score. Pero nang ipinasok na si Wong, dito na nag-umpisang magkanda error ang Power Chargers. At naitabla pa sa 22-all sa isang net touch ni Michelle Cobb. At sa isang error attack naman ni Sultones, nagawa nitong ma-set point ang Titans at nagtuloy-tuloy pa sa isang error din ni Dindin Santiago Manabat kaya walang kahirap-hirap na nasungkit ng Flying Titans ang second set sa score na 25-22. Na-choke ata ang Akari sa dulo. Nasa kanila na sana ang momentum kaso dahil sa mga attacking errors nila kaya napunta sa Titans ang mga puntos. Kaya sa third set, di na nagpatumpik-tumpik pa ang Flying Titans at kontrolado na nila ang laro. At sa puntong ito, di pa rin magawa ng paraan ng Akari ang kanilang mga sandamakmak na errors. Bagamat pinilit man ni Madrigal na habulin ang score sa pamamagitan ng kanyang mga service aces, pero si Rondina ayaw paawat sa kanyang mga off-the-block with a triple blockers. Pilit man ginagawa ng paraan ng Akari para makahabol pero huli na ang lahat dahil Tubino na i-match point na sa kanyang sharp cross-court attack sa score na 24-21. At Faitness Peros, ginagawan pa rin ng paraan para pigilan ng Titans at nagbigay ng isang off-speed attack pero Tubino di na nagpapigil at tinapos na agad ang laban sa isang off-the-block hit. Kaya nakuha ng Flying Titans ang kanilang panglimang panalo pagkatapos ng isang heartbreaking loss sa PLDT. At tumuntong na sa pangalawang pwesto kasunod ng sister team nila na Creamline. Bagamat halos pantay lang ang attacking points ng Akari at Chocumucho, pero grabe yung nagawang unforced error ng Akari na umabot sa 27 unforced errors. Parang isang set na ang ibinigay nila sa Flying Titans. Nag-ambag si Tubino ng 11 points habang ipinakita naman ni Cici Rondina ang kanyang versatility at nakapagtala ng 13 points with 17 excellent digs at 8 excellent reception. Sa kabilang banda, si Nesperos ang nag-iisang player para sa Chargers na umabot ng double-digit score na may 12 points. Suportado naman ito ni Dindin Santiago Manabat na may 9 na puntos at ni Gretchel Sultones na may 7 puntos. At para naman sa mga nalalabing laban ng Chocumucho, mukhang Creamline at Farm Fresh na lamang ang natitira nilang maituturing na mabibigat na laban. At nangangamoy semis na rin ang mga Ubi Girls. At sa puntong ito, para sa akin, kailangan na nila ang tulong ni Mayan Mendres para sa paggawa ng attacking points. Para may kapalitan sakaling dikdikan na ang laban at umaabot ng mga 5 sets ang bakbakan. Habang ang Akari ay makikipaglaban naman sa PLDT sa April 2, Martes alas 4 ng hapon na gaganapin sa Field Sports Arena.
Championship! Hey! Championship! Hey! Ano yan, Reds? Sinong pangit? Pangit pala. Usually kasi pag nililing mo na. Hindi ganyan pag ganun. Go na! So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching.